Betsy, gusto kong malaman mo wala akong kinakampihan, ha? May point si Gina, may point ka rin. Yung kanya kasi, syempre gusto nating makatipid. Medyo hinay-hinay muna sa paggastos. Yung iyo, I understand, okay yun, investment yun eh. Kasi naman ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Alam mo naman, di ba, na halos buong buhay ko gumagapang ako sa hirap. Walang-wala kami. No. Kaya siguro nung binigyan mo ko ng access sa bank account mo, para akong isang bata na ngayon lang nakatikim ng tsokolate. Naintindihan ko yun. And believe me, gusto kong ma-experience mo rin lahat mga bagay na deprived ka. Ang akin lang bilang asawa mo. Siyempre, gusto ko kunin mo ang opinion ng bawat isa. At open tayo sa bawat move bago natin gawin. Sorry na. Sorry na talaga. Hindi ko sinabi na bibili ako ng kondo kasi gusto kong i-surprise kita sa mansari natin. Pero wala naman akong masamang intensyon dun. Si Gino lang naman yung OA. Walang preno yung bibig niya. Sakit kaya yung mga sinabi niya. Okay, kung mag-alala. Kakausapin ko lang si Gina para maging okay kayo. Love, tinatry ko naman yung best ko na maging okay kami ni Gina. Pero siya naman tong bitter eh. Halika nga. Hindi kaya dapat intindihin mo na lang yung nararamdaman niya. Tignan mo yung sitwasyon from her point of view. Kahit na ayaw mo. Kahit hindi disagree ka. Ako na lang ba palagi mag-a-adjust? Please. Please, para maging okay na kayo, ha? Hindi naman kita matitiis eh. Mahal na mahal kita. Ayoko ma-stress ka pa sa amin ni Gina. Ay, thank you. Gina, gusto ko sanang mag-sorry sa'yo sa mga nasabi ko kanina. Ikaw naman kasi, para bang lagi kang nakabantay sa galaw ko. Tapos inaantay mo ako magkamali. Alam mo, Betsy, sana talaga makita mo yung mga mali mo. If you really cared about my dad, mas iisipin mo kung paano ka makakatulong sa business namin. Hindi yung kung anong susunod mong bibilin. Take mo pa mong panic buying eh. Mayan ka na naman. Naatake mo na naman ako. Mahusgahan mo na naman ako. Bakit ganun? Kinasal na ako sa daddy mo pero feeling mo pinipirahan ko pa rin siya. Pirma na nga ako ng prenup para wala ka na masabi. Pero bakit ganun? Ang baba pa rin ang tingin mo sa akin. Love, para makampante na si Gina, pwede ko naman i-transfer yung ownership ng condo sa'yo. Para wala nang gulo. Alam niyong dalawa, walang katapusan ito kung hindi ninyo ito pag-uusapan. Dapat pinawain ninyo ang isa't isa. Betsy, Gina, nakatira tayo sa isang bubong. Please practice empathy. Pag-usapan niyo mga problema bago pa mauwi yan sa personal attacks. Para wala nang issues. Tulad niya, next week, meron tayong binyag, di ba? Kailangan maging maayos na tayo noon. Isa lang ang pakikiusap ko sa inyong dalawa. Betsy, Gina, magpati na kayo. Now, please.
Dad, Hmm. I want you to hear this. Ayoko na magpaka-hypocrite. Nahihirapan na ako makisama sa'yo, Betsy. But because I want to keep my promise to you, Dad, I'll do my best. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang tiisin yung ganito. Lalo na't alam ko, sinasadya mo talaga ako sagarin, Betsy. May hangganan din yung pasensya ko. Now, if you will excuse me. Ayaw mo sumausaw dun sa pagpaplano nila kung paano pabobonggahin yung binyag ng bagets. Para mapakita mong concern ka dun sa bata bilang lula-lulahan ka naman. Tsaka mapakita mo na rin kay Robert na magpapakumbaba ka kay Gina. Nakakainis nga eh. Kailangan ko pang magbait-baitan para kay Robert. Pero ito si Gina, parang gustong mag-declare ng gera. Nagpapakita na ng sungay. Mas mahaba sungay mo dyan. Pagkakaiba mo lang, hindi mo pwedeng ilabas sa asawa mo. May tulog ka dyan. Dehado ka, nak. Ako pa ba magpapatalo? Kay Gina pa talaga. Humanda siya sa pabinyag na yan. Sisirain ko yung araw niya. Sayang lang lahat ng preparasyon niya. Dahil kung nasa gera kami, alam ko kung paano siya pasabugin na parang bomba. Alam mo, bilib talaga ako sa asawa mo, anak. Oo, sumabog na talaga siya. Pero kung tutuusin, mabait talaga yung asawa mo. Lahat gagawin niya para sa ikasasaya ng daddy niya. Mabuting tao talaga si Gina, Nay. Talaga. Hindi katulad nung Betsy. Hindi ko maintindihan. Ano bang nagustuhan ng biyanan mo dun? Yung Betsy na yun, manang-mana kay Susan. Mga impacta. Ay, nako. Ay, teka nga pala. Kumusta yung kaso nung tauhan ni Sir Robert mo, yung nanloko sa inyo? Di pa rin una uhuli eh. Pero di ako tumitigil hanggang di siya natutuntun. Gusto ko talagang tulungan yung biyanan ko eh. Kailangan makukitiwala niya at mapatunayan ko sa kanya na karapat dapat ako maging parte ng pamilya niya. Anak, bakit? May problema ba kayong dalawa?